Good morning po kayo. Ako ngayon Life Coach Paul. Tekang kasimbayanan. Ang kahulugan ng kasimbayanan, kapulisan, simbahan, mamayanan. Usay ang programa ni Bongbong Marcos na pagtindogan naton nasod na niya programa is makadiyos, makatao, makakakalikasan. So kasimbayanan, may na kami duro dala nga denomination nga kaupod, talagsa may na kami kaupod nga padi, may imam, so tanan nga sikta. And then panalagsa may na kami kaupod nga pulis, kay heralat nagsusumat natin ang programa nera kanan PNP liwat. Siya na ako yan na naka-assign ng morning devotion din ni SSS. So nabatasan naton na kada aga may nakita morning devotion din ni SSS. May nagyap kami morning devotion na DSWD, PSA, City Health, City Hospital, and emergency. So, amo pati So, bago na to, kung may pakana kita morning devotion, ma-accommodate ko ako manalat morning devotion kay gutay tam oras din At the same time, kung may nakita cellphone, ginaagat ko po nga i-silent tala na itong cellphone para di kita makadisturbuhan seryoso nga mamati ang morning devotion. So, tikangan po natin yung paggampo, ang natin morning devotion, ipo yung tan natin mata, idikotan natin ulo. Kita. Hangaran ng Amay, Anak, ng Espiritu Santo, langit no na Amay, nagpapasalamat kami, han proteksyon na imugin hatag amon, tikan niya SSS, nag-aampa ko nga, ikaw mag-abrin ng kasing-kasing, ano na huna, base kami makaintindi, han imo pulong. Dayawon ka, waray katapusan, hangaran ng Amay, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, kita ko na. Dara. Okay. So yan maharamgod kita nga may Diyos, ngayon ang pulungan Diyos, asya patayaan Biblia. So ang Biblia, nagsusumata aton, na naghimuhan langit, yan kalibutan, anaton makagarahom, yan mahigugmaon nga Diyos. Siya na, ano ba ang panuyohan Diyos, kaya ano niya gintugutan, ang Biblia, may surat. Okay? So, ang mabato nito dita, anaton Ginoo nga Jesucristo. Didaha Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4, ini nga panahon na naton Ginoo, ginsulay ni Satanas. So, ansyahan nga pagsulayhayan ni Satanas, siring ni Satanas sa iya, na kung anak ka manggudhan Diyos, ini na mga bato, himua nga tinapay o pagkaon. So, anong baton hayan ni Jesus? Ang baton ni Jesus sa iya, didaha Mateo, Kapitulo 4, versikulo 4, asya inhiya. Pero bumaton ni Jesus, nasiring ang kasuratan, nabubuhi ang tawo, dirila pinaagi han pagkaon, kundi pinaagi han kada pulong nga nati kang hababa han Diyos. So nasiring Jesucristo, nasiring ang kasuratan na kita na mga tawo, dirila kita nabubuhi, pinaagi han pagkaon, kundi pinaagi haniya pulong. So kareksyon kasangkayan, kay kita manggod nga tawo, nagunahuna kita na ang pagkaon na lamisa nakakahatagin kinabuhi. Siring gihapon ni Jesucristo, diri latiya asya it nakakahatagin kinabuhi, pati gihapon it iya pulong. Okay, ang pulong na nagawas hababa han Diyos nakakahatagin kinabuhi. Siya na amoy ni ginsurat han Diyos, gintugutan han Diyos para may surat ang Biblia, kaya ang panuyo na makahatag ini haato ni kinabuhi nga mabuhi kita pinaagihin ni. Sugad man ang mga tawo Israel. Ang tawag dito na citizen na Israel is Hudyo. Ang mga Hudyo, mga kasangkayan ko, adlaw-adlaw hera nagbabasan pulong, adlaw-adlaw hera nag-aaraman pulong, nga namamati han Diyos. Okay? So gusto han Diyos kung pwede ba didikuan pagkakaon niya, kada sa anong kanakaon, ang pagkaon ng lamisa. May na ba din naka-schedule iti pagkaon ng lamisa, MWF, mula tiya pagkakaon, or TTH. Waray man adlaw-adlaw kita nakaon. So, ganman ang pagkaon nato ng lamisa, nga ginaadlaw-adlaw naton, gusto ang Diyos na mag-adlaw-adlaw gyap kita, magbasa, mag-aram, nga mamati, haniya, pulong. So, ganman ang mga tawo Israel, Hudyo, nga adlaw-adlaw, nag-aaram, nagbabasa, haniya, pulong.
Okay? So yan na, kung karigsigon, wari kita paghimuahan Diyos, dili hababawang kalibutan, para la mag-focus sa pagkaon na lamisa. Ginhimo kitahan Diyos, dili hababawan tuna, para diri la mag-focus sa pagkaon na lamisa, kundi maghatag yapitan oras, haniya pulong. Okay? Kaya asya gyapon ito ang pagkaon na naton kalag. Asya po tiya. Mahintungod han pulongan Diyos, nasa ring ang pulongan Diyos ang Biblia, na ang tawo mag-aatubang kamatayon. Karigsigon kada usa mag-aatubang kamatayon. Mabata ka man o lagas, may anak ka man kwarta o waray kwarta, may takna o maatubang kagon ang kamatayon. Yan na ang Biblia, nagtututduha aton na pag ang tawo mamatay, may duha nga lugar nga kakatuan. Amay tiyan langit yan impyerno. Ang langit asya tiyan gintatawag nga ginhadian han Dios. Kadaman ha aton dinhi diri maaraman pamaagi paano kita mga kasulod han ginhadian han Dios sa langit. Ang Biblia nagsusumata aton, nagtututduha aton ang pamaagi paano kita mga kasulod ha langit. Okay? Yan na kadaman ha aton dinhi maaram na kinani Hesukristo. Kadaman ha aton dinhi maaram gihapon nakabaron na gihapon ang istorya nga namatay Hesukristo ha cross. So, ibig sabihin kasangkayan, gintagaan kita kataluasan han Dios, pinaagi ka ni Kristo. Ano ang rason kaya gintagaan kita han Dios kataluasan? Ano ang rason kaya yakinan niya kalibutan? Sa ring di Roma, Kapitulo 3, versikulo 23. Asya niya ka ng pulong ang Diyos. Roma 3:23. Kay nakasalaan nga tanan, ngan waray nakaabot han himaya han Dios. Saringan pulong ng Dios nakasala, pero katawan nakasala nga tanan. Karagsigon tanan nga tawo dinhi hababawan tuna nakasala nakabuhatin sayop haatubangan han Dios. Diin man nati kangan sala. Nati kangan sala kasangkayan pagitawo nakasupak han balaod or sugo han Dios. Pagkita wari kita makasunod han balaod or sugo han Dios, di da ito nagawasit sala. Okay? So yan na, ano man ang problema, kung may ada kita sala, kung nakasala kita, may ada problema sangkay kung ano nahatag-haato ng sala. Sa ring di Roma, Kapitulo 6, versikulo 23. Sa ring nga di, kay an bayad han sala, amoan kamatayon. So nagkaadahing kamatayon, kay tungod hini nga sala. Asya ini ang bayadan sala. Asya ini iginhatag haaton ang sala. Okay? Nagkaadak kitang kamatayon, lawas nun, physical, gan magkaadak kitang kamatayon ha, spiritual or kalag. Okay? So duha, napiktuhan na aton. So yan na, ang paghimuwahan Diyos, kan Adan, ha Garden of Eden, may adagin hatag han Diyos sa iya nga sugo or balaod. Nasa ring ang Diyos, pwede mo kauno ng tanan nga bungahan mga puno, pero ayaw la pagkaunahan bungahan tree of knowledge of good and evil. Kaya ang panahon pagingkaan mo tiya, sigurado God nga mamamatay ka. Umabot ang panahon na ang tawo ginsulay ni Satanas, tapos ang tawo nakasupa kan balaod ng Diyos. Ginkaon niya ang pinagbabawal han Diyos pagpakaon na iya. Siya na di ka nga niya pagsupak, di na nagkaadahin sala, di na nagkaabotin kamatayon. Okay? So yan na, mahintungod ang kamatayon, sa ring didihagin padayag, Kapitulo 20, versikulo 14. Sa ring nga di, ang lanaw han kalayo, amo an ikaduha nga kamatayon. So nagtututduha aton ang pulong han Diyos, na ang impyerno, asyeti ang ikaduha nga kamatayon. Okay? So yan na, han panahon nga, waray pa nakasalahi Adan, kaupod han Diyos, hi Adan, ha Garden of Eden. Pero han panahon nga nagkaadan ng sala ang tawo, nga waray na makasunod ang tawo, hasugo han Diyos, tungod ang sala, ginpagawas, hi Adan, ha Garden of Eden. So makikita naton kasangkayan, tungod din nga sala, ang relasyon ng Diyos kanang tawo, hirayo na. Okay? Kandi rin natin siya. May da kita permanente pagkaharayo ha Diyos. Pagkabulag ha Diyos. Ano tiya?
pagit tao mahingat to ha impyerno, harayo na yan Diyos, kanwari na chance makabalik. Labot lang nga harayo ya Diyos, ang impyerno, makuri nga lugar. Kaya ito dito, pagsisirutan, animo, sala. Okay? So yan natin diha Tacloban City, mahingtungon han kabayaran ng sala, diniha Tacloban, may nagyapit ang mga balaod. Ano sa nga mga balaod diniha Tacloban, bawal mangawat. Pananglitan ito sa nga tao na hidakpan in pangawatin sa rakyan, dadak po niya nga pwede niya ikanto prisuhan. Kaya awan bayad niya pagsupakan balaod ng Tacloban. Di ba? So yan na ini nga kawatan, diri ya pwede magyakan na judge nga, judge, ayaw ko pagprisuha kay may daman ako mag-upay nga buhat. Pipreson lagyap yan judge kay ang rason nakasupakan balaod, nakapangawat ka. Haamo man nga pangagin, asa rin ang pulang ang Diyos, tanan nga tao nakasala. Karegsigon, tanan kita nakasupakan balaod ng Diyos. Okay, aniya usa na mga balaod, tinatawag nga 10 Commandments. May na ba din aton, memorize ang 10 Commandments. So, nasa rin ang pulong ang Diyos, di rin dapat tuto paghinumdom. Kinahanglan, buhaton, ng tumanon, ang napulo nga sugo. Okay? So, ano sahan mga 10 Commandments, ang sugo nga to, nasa rin to, ayaw pagbuwa. Tikang nimo kaguti, ayasan nimo pagdako, wari ka pa ba magbuwa? Sa ring panera, kung di rin ka buwaon, mag-amin ka nagbuwa ka. Okay? Diba? So yan na, karagsigan kasangkayan ko, tanan kita din nakasupang ang balaod, tanan kita, nakabuhatin pagbuwa. So karagsigon, tanan kita sa ring ang pulong ang Diyos, ang bayadan sala kamatayon. So yan na, ang rason kasangkayan, kaya ano, namatay Isu Kristo a cross, kaya nakitahan Diyos, tanan nga tao nakasala. Yan maaraman Diyos, ang bayadan sala kamatayon. Karagsiyon kasangkayan ko, nakitahan Diyos, tanan nga tao, tikadto na impyerno. Kaya tungon mangon, tanan kita nakasupakan balaodhan Diyos. Okay? So yan na, naangay la kita na ikadto impyerno, kaya nakasala kita. Wari kita makasunod, haniya, balaod. So yan na, ano ang rason, liwat, usahan mga rason, kaya ano, egin pa ka ni Hesus Kristo. Siring ni Jesus, Juan Kapitulo 3, versikulo 16. Asya niya ka ni Hesus Kristo. Kay ginigugmagod han Diyos ang mga tawo ha kalibutan nga iginhatag niya aniya uusagod lang nga anak. So yan na, tungod han pagigugmahan Diyos, iya igin pangkanhi Hesus Kristo. Ani kaduha nga persona han Diyos, ang naghimo han langit nga kalibutan, igin pangkanhi kay tungod han pagigugma haaton han Diyos Amay. So yan na, karagsigon kasangkayan ang pag-abot ni Hesus Kristo, pagpapakita tiya handugma han Diyos sa aton. Kay kunwaray maghigugma aton ng Diyos, diri mapakan ni Jesus, diri hiya maparay sa nga cross. Pero maong penala na may adaya paghigugma aton. Bisan kita na nakasala, bisan kita nakasupakan balaod han Diyos, okay? Waray kawara ang dugmahan Diyos sa aton. Kita na mga tao, kung aton kakilala, nakasala aton, labi na kung dako nga sala, ganda mo nga sala nila nabuhat, posible mawaraan aton gugmahan aton kakilala nga nakasala. Pero iba ng Diyos. Bisan kita adlaw-adlaw nakasala, waray ka, waraan niya gugma, kundi iya igin pakita niya gugma, hapinaagi pagpakanhi kan ni Hesus Kristo. Ang pag-abot ni Hesus Kristo, nagpapasabot aton nga na ang Diyos na higugma haaton. Ano ang panuyo, kaya ano niya igin pa ka ni Hesus Kristo? Siring ni Jesus, para ang bisan hino nga tumuo ha iya, diri mawawara, kundi magkakamayada, hinkinabuhi nga waray katapusan. So ang panuyohan Diyos, kaya ano niya igin pa ka ni Hesus Kristo, para magkamayada, hinkinabuhi nga waray katapusan, adto nga mga tawo nga mayada pagtuo kan Hesus Kristo. Ito nga kinabuhi nga waray katapusan, nagsisimbolo tiyahin katalwasan. Sari ko pa kanina, nakita han Diyos na anaton destinasyon, tikadto na ha impyerno. Kay tungod mangon tanan kita, nakasala, okay? Kan maaraman Diyos nga waray kita kapas, pagtalwasan naton kalugaringon. Asya na iginhatag niya Hesus Kristo. Kung may adala kita kapas, tikang haaton buhat, tikang haaton kalugaringon, pagtalwa sa naton kalugaringon, diri na mapakan ni Hesus Kristo. Pero kay waray man kita kapas,
wari kita maihimo, ang ginhimuan Dios hiya na ang naggiyos, iya igin padara Hesus Kristo para magkaada kitahin katalwasan. Ano nga pamagi? Pinaagi ang pagtuo kan Hesus Kristo. Kinahanglan naton tumuo kay Hesus Kristo ginpadarahan Dios para naton katalwasan. Kinahanglan naton tumuo nga hiyaan anak han Dios, hiyaan Misayas na iginpadara han Dios, didahan niya ginsurat daan nga ginsaaran. Kasi didahan ginsaaran, nagsaad ang Diyos, nangako ang Diyos na magpapadarayahin tagapagligtas in Misayas. Naamit ito ya, natuman ito ya, didahan panahon kan Hesus Kristo. Okay? Siya na, nakitahan Diyos nga, nagkikinanglan kitang bulig, wari kita pabayan Diyos, ginbuligan kita niya. Mahintungod ang pagtuo kan Hesus Kristo, siring ni Jesus, Juan Kapitulo 6, versikulo 47. Siring nga di, ang nagyayakan niya natong Ginoo, susumatan ko kamuhan kamatuoran, ang natuo haakon may kinabuhi na waray katapusan. Ang panahon na kanipay Hesus Kristo kalibutan, good morning ma'am. Ang panahon nga na kanipay Hesus Kristo kalibutan, aniya ginwawali na siring iya, kunino man ang tumuha iya, may kinabuhi nga waray katapusan, may katalwasan. Kaya ano ang tao nga tumuha iya, nagkadang katalwasan, mara makamukasangkayan, ang tao nga tumuha iya, makasasalag ito, so gadaakon. Ang mga tao nga tumuha iya, nakasupakan balaod, pero nagkaaderang katalwasan, pinaga nila pagtuo kan Hesus. Nagkaaderang katalwasan, kay tungod manggod, namatay Hesus Kristo a cross. Aniya kamatayon na cross, Hesus ang nagbayad ang pinalidad ng sala, Hesus ang nagatubangan siro tan sala. Para ano? Para ang mga tao nga may ada pagtuha iya, diri na magbayad ang pinalidad ng sala, diri na magatubangan siro tan sala. Amin na sangkay, kung ikaw ito, kinasing-kasing, nga may ada kapagtuo kan Hesus, yung kakarawat mo ya bilang Ginoo, gan manunubo sa imo kinabuhi, karagsigon kasangkayan, diri na ikaw magbabayad ang pinalidad ng imo sala, diri na ikaw mag-aatubangan siro tan imo sala. Kaya ano? Kay bayad na nimo sala, bayad na nag-atubangan siro tan imo sala, asya ito yaan naton Ginoo nga Hesus Kristo. Hiyaan gin parusahan, parahan katalwasan ang mga tao nga mayada pagtuwa iya. Pero ang mga tao nga waray pagtuwa iya, waray katalwasan na era. Kay tungod manggod nga waray hira tumuo kan Hesus Kristo. Yan na, namatay Hesus Kristo, iginlubong iya, tulo ka adlaw na banhaw, anaton Ginoo. Buhi itaton Ginoo nga Hesus Kristo, bumalik iya, hantuohan Diyos Amay, yan na, nalingkod iya, nga handa mo ang mga disipulo niya, nakakita iya, aniya pagbanhaw. Okay? O sana ito dito, Pedro, aniya mga 12 nga disipulo, umabot ang panahon, may sobra ka 500 katawo, nga kumita ka ni Jesus, nga buhi iya, orhi nagpakita ya kan Apostol Pablo, na Apostol Pablo, amitan usa nga nagpapakurihan mga tawon Dios, pero tika nga pagpakita ni Jesus sa iya, tumuo iya kan Jesus, nagkadayang pagtuongan usa nga maupay nga Apostol Pablo ni Hesus Kristo. Buhi at atong Ginoo, kay nasiringan pulongan Dios, haorhian mga adlaw, bayada adlaw nga pagbanhaw. Mabanhawon ang tawo nga diri matadong, nga babanhawon liwat ang matadong. Ang mga tawo nga diri matadong, asyeten mga tawo nga waray tumuo kan Hesus Kristo. Pagbanhawahan duha ka klase nga tawo, ang diri matadong ikakadto impyerno, pero ang tawo nga matadong, ang nagkaadang pagtuo kan Hesus Kristo, tatagaan mahimayaon nga lawas o tinatawag nga glorified body. Ito nga glorified body, diri na tayo makakaabatin sakit, diri na tayo makakaatubangin kamatayon. Okay? So amay ton katalwasan na iginhatag haaton ng Dios nga ini nga tungod niya paghigugma nagkaada kitang chance na makalikay ha impyerno gan makaupod ang Dios ha waray katapusan. Amay ni ang panahon nato dako kasangkayan nga ini nga panahon diri niya aksidente ginplano ni han Dios sa imo kinabuhi. Siring pa niya didiha Hebreo Kapitulo 3 versikulo 7-8. Siring nga di, sanglit sugad hangin siring han Espiritu Santo, kung mabatian niyo yan nga adlaw aniya boses,
ayaw patigaha aniyo mga kasing-kasing. Mayada pag-aghat haaton ng Dios. Aniya pag-aghat kunya na nga adlaw makabati kita niya boses, ayaw na naton patigahaan naton kasing-kasing. Amin ni anadlaw yan na nga ginsumatan kita ang Dios na ang katalwasan pinaagi pagtuo kan Kristo. Okay? Diri naton kaya talwason ang naton kalugaringon. Kinahanglan na naton balyuan ang naton panunahona. Ano naton babalyan ang direksyon ng naton panunahona. Kunya na iti muna huna yan na okay lang nga diri ka makabatihan pulong, magbasa, mag-aram, okay lang nga wari ka relasyon ng Ginoo, saan kay kinahanglan mo na tiya balyuan. Kaya kung pampadayon kay tiya, diri mo nga na tiya basula ni timo ginihimo yan nga sala, tikanto ka impyerno. Amin yung panahon nga gitatawag kitahan Dios nga kinahanglan naton talikdan na naton mga sayop nga magatubang ha Ginoo magkada ng pagtuo. Balyuan mo na timo na una. Tikang yan na ikanin mo timo na una nga magbabasa ka, mag-aaram ka na niya pulong. Magkakada ka ng relasyon ha Ginoo. Para ka magkada ng relasyon ha Ginoo, pinagyan niya pulong, magbabasa ka, mag-aaram para mas makilala mo hiya. Okay? Kaya diri mo makikilala pananglitan letiya kung may ito sa nga tao, nag-a-apply yung trabaho, nagpapasahin, resume. Para makilala man tao, babasahan man niya resume. Ano niya gin anak, ano niya gin eskwelahan, hamon niya pamaagi, asya ni para makilala nato ng Dios, adi din niya pulong, kinahanglan na naton basahon yan mag-aram kita. Okay? So amo tiya kasangkayan mahintungod ang katalwasan. Nasa ring diha Efeso kapitulo 2 bersikulo 8-9. Siring nga di kay pinaagihan grasya gintalwas kamo tungodan iyo pagtuo ngan diri tungodan iyo kalugaringon nga binuhatan hatag inihan Dios diri ini tungodan iyo mga buhat para waray maipanhambog ang bisan ino. So nagsusumata aton ang pulong ng Dios na ang katalwasan tungod inihan iya grasya pinaagihan pagtuo ngan hatag inihan Dios regalo inihan Dios. Pag siniring nga regalo, gintagaan ka ni regalo, diri mo tiya kinapuyan, diri mo tiya trinabaho. Gintagaan ka ni regalo, kay tungod ang grasya. Ang kareksigo ng grasya, kagandahang loob. Tungod ang kagandahang loob, gintagaan kitahin katalwasan ang Diyos. Okay? So, amit tiya kasangkaya ng katalwasan, diri naton kinapuyan, diri naton trinabaho. Gintrabaho tiyan Diyos, pinaagi ka ni Kristo. Iginahatag haaton ni tiya. So yan na, amin yung panahon, number 1, para ka makadang katalwasan, ginaagat ko ikaw, i-admitar nga makasasala ka, na ikaw, tikanto na impyerno, nga waray ka, kunwari ka, mga arambulig ka Ginoo. Admitar nga nakasala ka. Ikaduha, kinahanglan mo magkaadang pagtuo ka ni Kristo, nga gimpadarayahan Diyos para nimo katalwasan, karauton mo ya bilang Ginoo, nga manunubos sa imo kinabuhi. Okay? So, amay na yan ang panahon nga diri nato patigahon na naton kasing-kasing. Yan last nga verse, nasa ring diha Mateo, kapitulo 11, versikulo 28. Saring niya, daop haakon, kamo nga tanan nga ginugulan, nga binubugatan, nga tatagan ko kamuhin, kapahuwayan. Ito nga pulong, tikang natiya ka ni Kristo. May ada pag-aghat haaton ni Kristo. Saring niya, daop haakon. Gimpapadap kita ha iya. Kaya ano kita ipapadap? Kay tungod manggod ang tao nahirayo na tungodhan sala. Okay? Hinon gipapadap iya kamo nga tanan nga ginugulan nga binubugatan. Maaram ang Ginoo nga kita kada usa aton dinhi nagaatubanghin problema. Posible nagatubang kita yan ng problema ha pamilya. May daka problema asawa, ha anak, ha kwarta, negosyo, trabaho o kalusugan. Saring ang Ginoo, kung binubugatan ka na, ginugulan ka na, ayaw kang alimot pagdaw pa iya. Ayaw pagpaharayo, kinuras na may ada ka, mabugat nga problema. Ayaw pagpaharayo, ha Ginoo. Kundi, nasaring ang Ginoo, ipapainom dumaton, dumapla kita iya. Kaya ang tao nga may da mabugat nga problema, nga nadiri na daw pag Ginoo, ang natatabuhaira kadaman, nauhulop, nawawarayanin paglaom. Nga delikado hinduro, pagitawo, nahulop, pagitawo, nawarayan, paglaom. So, amin ni kasangkayan ko, ginaagat ko kamo, nga para magadakitan mo nga kinabuhi, magkadakitan pagtuo ka ni Kristo. Kay Kristo, ang magtatadong haaton, pinagihan niya pulong. Gustuhan Diyos na magkinabuhi kita nga may da relasyon ha Ginoo. Okay?
So yan na, ginagat ko nga, kung okay lang, magkatukdawan na kita, natuntala naton tuhod, mag-closing prayer po kita. Nagaampo na lang po kita. Ipiyong pat po naton mata, iduko po naton na naton ulo, magampo kita. Kung may adaman didiging kakarawat Hesus Kristo, ti kang kasing-kasing, bilang usan nimo nga Ginoo nga manunobos, ginaaghat ko ikaw sa manimo wala nga kamot or tuo nga kamot, magampo kita. Hangaran ng Amay, Hananak, ng Espiritu Santo, langit no na Amay, nagpapasalamat kami yan nga aga, hanimo pulong, nga tungod na imo pagigugmahaamon, nagkada kaming katalwasan, nga pinahagyan imo gugma, imo ging pakanhi, nga namatay Hesus Kristo, para namon katalwasan, para makaupod ka namon. Nagampo ko Dios ang mga tawo nga may ada dinhi kinasing-kasing nga pagtuo, buligan mo nira pagtuo nga magtubo, ang proteksyonan mo nira pagtuo ti ka nga kaaway. Nagaampo gyapon ako SSS, ang empleyado SSS, kada usa nga bendisyonan mo era pamilya, tagaan mo rin kusog, gan maupay nga lawas, pati gyapon nira pamilya, pati gyapon namon dinhi. Nagaampo gyapon ako yan nga adlaw dinhi SSS, magkaadan maupay nga transaksyon, ngan niyan tamon ti Pauli, tagaan mo kaming proteksyon han amon ti Pauli. Dayawon ka wari katapusan, hangaran ng Amay, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So alam po kita mga kalingkod. Sa ring di Juan kapitulo 1, bersikulo 12. Ang saring ni ang pulonghan Dios, Juan kapitulo 1, bersikulo 12. Saring nga di, pero ang nga tanan nga kumarawat ha iya, ngan tumuuhan niya ngaran, gintagan niya, hinkatungod nga maging mga anak han Dios. Kung ikaw ito sangkay nga tumuo, karawat nimo ang ngaran ni Hesus Kristo, tatagaan ka han Dios hinkatungod, nga tawagon mo nimo kalugaringon nga anak han Dios. Naging anak kita han Dios, pinahagi ka ni Hesus Kristo, diriti kang haaton buhat, diriti kang atong kalugaringon. Damo po nga salamat tayo. God bless, mauna